What's up guys? Ito, isa na naman topic mga kababayan regarding pa rin po ito doon nga po sa 15.5 billion nga po na PhilHealth mga kababayan na pondo nga po na pinaiimbestigahan nga po ngayon sa Kamara. Ganon din po pala mga kababayan si Gabriela Partilis, Arlene Brosas mga kababayan. Representative Brosas question PhilHealth 15.5 billion disbursement during Duterte administration. Ayun mga kababayan Arlene Brosas has raised critical question about the interim reimbursement mechanism o IRM, a system that advanced 15.5 billion in fund to hospital during the COVID-19 pandemic. Ito nga mga kababayan, ika nga po ni Arlene Brosas mga kababayan, ang allegation ay 15.5 billion na binulsa umano ng PhilHealth official through fraudulent schemes. Pinautang sa mga negosyante and hospital owners itong budget na ito para sa emergency fund, para sa mga natural disaster. Meron na rin ba na naging liable? Baka maaari na nating makuha ang report nila. Dapat may institutional memory ang ating PhilHealth, di ba? Kaya nga natin sila pinapatawag kasi gusto naman natin itahi ang mga nangyari noong nakaraang hanggang ngayon. Yung mga issue na yan, they will haunt us. Yun nga po ang sabi ni Representative Arlene Brosas mga kababayan. Ito mga kababayan pinaimbestigahan ng mga kongresista na nasa 15.5 billion advance payment na ibinigay ng PhilHealth Insurance Corporation sa mga ospital sa ilalim ng kontrobersyal na IRM program nga mga kababayan. So sa pagdinig ng House Committee on Appropriation nitong Miyerkules, sinilip ng mga kongresista ang legalidad at pagiging transparent ng IRM program na ipinatupad ng Duterte administration. Ayon kay Gabriela Partilis, Representative Arlene Brosas, mayroong mga aligasyon na nauwi lamang sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ang pondong inilabas ng PhilHealth. So ay mga kababayan pinuna rin ni Brosas ang pagkabigo ng kinatawan ng PhilHealth na sagutin ang lahat ng mga katanungan kaugnay ng programa na pinatupad ng nakaraang administrasyon. Kinwestiyon din ni House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang legalidad ng paggamit ng pondo ng PhilHealth para maging kapital ng mga pribadong ospital at ospital ng gobyerno. Kinwestiyon din ni Appropriation Panel Vice Chair Marikin na City 2nd District Representative Estela Kimbo kung paano pinili ang mga ospital na binigyan ng pondo mula IRM program. Mga kababayan, anong masasabi niyo mga kababayan? I-comment down below nyo nga. Dito nga po sa pondo ng PhilHealth na to, na hindi pag-aari ng gobyerno na dapat po is para sa tao mga kababayan dahil sa empleyado yung kinakaltas mga kababayan. Kayo mga kababayan, mag-comment kayo kung ano masasabi niyo dahil alam ko kayo, member rin kayo ng PhilHealth mga kababayan. Maraming salamat sa inyo. God bless us all. Thank you.